Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-20 sa buwan ng Pebrero taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Army PPO bumuo ng Special Investigation Task Group Mendeha at nag-utos ng masusing pagtugis matapos ang pamamaril sa bayan ng Pinamalayan. Puso ng pag-unlad sa Montelago, handog ng RCDC. At Ash Wednesday, muling ginunita ng mga Kristiyanong Katoliko. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, ika-18 ng Pebrero, Ash Wednesday, dumagsa muli ang maraming Katoliko sa Santo Niño Cathedral sa lungsod ng Calapan para magpapahid ng abo at manalangin. Ito rin ang hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Muling ginunita ng mga mananampalatayang Katoliko ang araw ng abo o Ash Wednesday, ika-18 ng Pebrero. Ang Ash Wednesday ay siyang nagsisilbing hudyat ng pagsisimula ng araw ng Kwaresma. Ika-17 ng Pebrero, araw ng Martes, ng isagawa ng Santo Niño Cathedral ang Sunog Sala 2026 o ang pagsusunog ng mga palaspas. Ang mga ito ay ang mga lumang palaspas kung saan matapos sunugin ay gagamitin ang abo sa pangtanda o marka ng krus sa noon ng mga mananampalataya. Anila hudyat na ito ng panahon ng Kwaresma. Panahon rin aniya ito ng pagsisisi at pagpapalalim higit ng pananampalataya. Samantala, tulad sa inaasahan, maaga pa lamang ay dagsa ng mga tao sa Santo Niño Cathedral. Tuwing gugunitain ang Miyerkules ng Abo, muli nilang aalalahanin ang pinagmulan at ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang krus sa noo ay hindi lamang marka, kundi paalala na ang lahat ng material sa mundo ay pansamantala lamang. Pinapaalala rin sa lahat na sa pagsisimula ng panahon ng Kwaresma at ang pag-aabo ay mahalaga ring malinaw sa bawat isa na ito'y panahon ng pagninilay, paigtingin at pagsisiyasat sa sarili. Ang paglalagay ng abo ay isang tanda lamang o simbolo kung ano ang nasa puso ng bawat isang nilalang. Muli, sinasariwa ng bawat isang Kristiyano ang mga katagang sa abo ka nagmula, sa abo ka magbabalik. Isinagawa ang isang paunang pagpupulong at ocular visit kaugnay ng planong pagtatatag ng San Teodoro Community College bilang bahagi ng inisyatiba ng lokal ng pamahalaan ng San Teodoro, Oriental Mindoro na palawakin ang akses ng mamamayan sa dekalidad at abot kayang edukasyon. Isinagawa ang isang paunang pagpupulong at ocular visit kaugnay ng planong pagtatatag ng San Teodoro Community College bilang bahagi ng inisyatiba ng lokal ng pamahalaan ng San Teodoro na palawakin ang akses ng mamamayan sa dekalidad at abot kayang edukasyon. Pinangunahan ng guest resource person na si Dr. Rene Colocar ang talakayan na nakatuon sa paunang balangkas ng proyekto, mga kinakailangan dokumento at pamantayan, gayon din na mahalagang hakbang para sa implementasyon at aktual na pagtatatag ng community college sa bayan. Ayon sa mga inilatag na impormasyon, si Dr. Colocar ay kinilalang may mahalagang ambag sa pagpapatayo ng mga community college sa iba't ibang bayan at sa lungsod sa bansa, kabilang ang Calapan City, Baco, Oriental Mindoro, Puerto Galera at Nauhan. Inaasahan din na ang itatatag na San Teodoro Community College ang magsisilbing ika-131 community college project na kanyang natulungan sa buong bansa. Matapos ang pagpupulong, nagsagawa rin ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga kasamang stakeholder ng ocular visit sa mga posibleng pasilidad at lugar na maaaring pagdausan ng mga klase. Layunin ng inspeksyon na masuri ang kaangkupan ng lokasyon, kalagayan ng infrastruktura at mga kinakailangang paghanda para sa nalalapit na proyekto.
Dumalo sa aktibidad sina San Teodoro Mayor Karen Ponce Miranda, Sangguniang Bayan Member at Chairman ng Committee on Education na si Greg Aldaba, District Coordinating Principal na si Mirafe Aparato, Head Teacher 3 ng San Teodoro National High School na si Mercedita de la Rosa at si Michael Patula ng Northern Mindoro Academy. Nakiisa rin sa talakayan ng mga department head ng lokal na pamahalaan. Itinuturing ng pamahalaang bayan ang naturang pagpupulong at ocular visit bilang mahalagang unang hakbang sa pagsasakatuparan ng layunin makapaghatid ng mas mataas na antas ng edukasyon sa mga kabataang Teodorian sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang community college na magbibigay ng mas malawak na oportunidad para sa lokal na pag-aaral at kasanayan. Samantala, naging mainit at maingay ang pagdating ni Ferdinand de la Merced, kilala rin bilang Philippine Looper. Sa Calapan City, sa kahabaan ng JP Rizal Street, inasistihan ang naturang content creator ng ilang kawani ng City Tourism Office, Public Safety Department at ilang siklista. May ilan ring kabataan ang nakaalalay dito na kasama niyang lumakad. Naging mainit at maingay ang pagdating ni Ferdinand de la Merced, kilala rin bilang Philippine Looper sa Calapan City. Sa kahabaan ng JP Rizal Street, inasistihan na naturang content creator ng ilang kawali ng City Tourism Office, Public Safety Department at ilang siklista. May ilan ring kabataan na nakaalalay dito na kasama niyang naglalakad. May ilan ring Kalapeño ang nagpakuha ng litrato kay de la Merced habang ang ilan ay tila inaabangan pa upang personal na makita ang tinaguriang Philippine Looper. Balikan natin ang ilang naging eksena. Si de la Merced ay isang content creator at manlalakbay na kilala sa kanyang looping challenge, isang pagtatangka na maglakad o maglibot sa lahat ng lalawigan sa Pilipinas. Sa nakalipas na mga buwan, nakapunta na siya sa iba't ibang lugar at nagbahagi ng kanyang mga karanasan sa social media. Sobrang pasalamat tayo sa LGU natin dito sa Calapan kahit wala tayong pasok ngayon kasi Sabado si Mayor na-meet natin kanina. Maraming salamat din kay Mayor. Maraming salamat sa mga kababayan natin dito at kahit medyo mainit ang panahon nandiyan sila para suportahan tayo sa ginagawa natin mission. Maraming salamat sa mga kababayan natin dito. Antabayanan ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to
TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa isang press statement na inilabas, kinumpirma ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Edison Revita, Provincial Director, ang paglikha at pag-activate ng Special Investigation Task Group, MENDEHA, upang manguna sa masinsinan at nakatuong investigasyon kaugnay na naganap na pamamaril na karang 13 ng Pebrero sa kahabaan ng SRNH Barangay Del Rason, Pinamalayan. Ang detalye ating alamin sa ulat na ito. Sa isang press statement na inilabas, kinumpirma ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Edison Revita, Provincial Director, ang paglikha at pag-activate ng Special Investigation Task Group MENDEHA upang manguna sa masinsinan at nakatuong investigasyon kaugnay na naganap na pamamaril na karaang 13 ng Pebrero, bandang alas 8:55 ng gabi sa kahabaan ng SRNH Barangay Del Rason, Pinamalayan. Ang biktima ay isang negosyante at miyembro ng Board of Directors ng Oriental Mindoro Electric Cooperative na kumakatawan sa mga bayan ng Bungabong at Bansud at residente ng Barangay Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Sa kasulukuyan, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang suspect at nananatiling at large. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Pinamalayan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joel Paningbatan, Chief of Police, matapos makatanggap ng tawag bandang alas 8:58 ng gabi hinggil sa insidente. Batay sa paunang investigasyon at nakuhang CCTV footage, huminto ang biktima sa outer lane ng SRNH na patungong timog upang tingnan ang makina ng kanyang sasakyan. Sa nasabing pagkakataon, lumapit ang suspect na nakasuot ng puting t-shirt at sakay ng itim na motorsiklo na patungong timog din at pinaputukan ang biktima sa malapitan bago mabilis na tumakas. Nagtamo ang biktima ng mga tama ng bala sa kaliwa at kanang bahagi ng tiyan at agad na isinugod sa Oriental Mindoro Central District Hospital sa Barangay Papandayan, Pinamalayan, kung saan ay dineklarang wala ng buhay bandang alas 10 ng gabi. Agad na siniguro ang lugar ng insidente upang mapreserba ang mga ebidensya. Nagsagawa ng crime scene processing ang Provincial Forensic Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Jocelyn Julian, kung saan nakarecover ng isang fired slug na hindi pa matukoy ang kalibre. Ang lahat na nakarap na ebidensya ay maayos na dokumento at isinasa ilalim ngayon sa forensic examination. Bilang bahagi ng standard procedure, hiniling din ang pagsasagawa ng post-mortem autopsy upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan, trajectory ng bala at iba pang mahalagang medical legal findings para sa case build-up. Personal na pinangunahan ni Police Colonel Revita ang formal na pag-oorganisa ng SITG MENDEHA na inatasang pag-isahin ang lahat ng mga investigative efforts, paigtingin ang intelligence gathering, magsagawa ng case conferences, tukuyin ang mga saksi, suriin ang CCTV footage at palakasin ang pangangalap ng ebidensya upang mapabilis ang pagkilala at pag-aresto sa suspect. Nagutos din ang Provincial Director ng pagsasagawa ng hot pursuit operations at pagtatayo ng mga dragnet checkpoint, katuwang ang mga karatig na istasyon ng pulisya upang matunton at mahuli ang tumakas sa suspect. Samantala, hinihikayat ang publiko na manatili mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Samantala, 13 ng Pebrero ay pinagdiwa ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o ORMECO ang kanilang 53 anibersaryo. Sinimulan ito sa pamamagitan ng isang banal na misa sa tanggapan nito sa Barangay Santa Isabel na sinundan ng pagbasbas sa turnover ng mga bagong sasakyan ng kooperatiba. Habang sa ikalawang bahagi naman ay ang paglagda sa isang MOA para sa 50 megawatt Bansud Solar Power Plant Project. 13 ng Pebrero, ipinagdiwa ng Oriental Mindoro Electric Cooperative ang kanilang ika-53 anibersaryo. Sinimulan ito sa pamamagitan ng isang banal na misa sa tanggapan nito sa Barangay Isabel na sinundan ng pagbabasbas sa turnover ng mga bagong sasakyan ng kooperatiba. Ikalawang bahagi ng programa ay ang formal na paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA para sa 50 megawatt Bansud Solar Power Plant Project kasama ang Magnus Renewable Tech
Corporation. Ayon sa Ormeco, ang presensya ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated o PhilReCA sa pangunguna ni Executive Director and General Manager Attorney Janine Tepay Colingan ay isang malinaw na pagpapakita ng suporta ng sektor sa naturang proyekto. Kabilang rin sa sumaksi dito ang mga opisyalis ng lokal ng pamahalaan ng bayan ng Bansud. Para sa Ormeco, anila ang pagyakap sa solar energy ay isang nagsisilbing solusyon laban sa pabago-bagong presyo ng langis sa world market habang sabay na binabawasan ang carbon emissions sa kalikasan. Mabilis na naapula ang isang insidente ng sunog sa isang residential area sa Barangay Wawa, Calapan City bandang alas 6 ng umaga, ika-20 ng Pebrero. Ayon sa ulat ng Calapan City Fire Station, isang bahay ang natupok at wala namang nasawi o lubang nasugatan sa naturang insidente. Narito po ang report. Mabilis na naapula ang isang insidente ng sunog sa isang residential area sa Barangay Wawa, Calapan City, bandang alas 6:04 ng umaga, ika-20 ng Pebrero, ayon sa ulat ng Calapan City Fire Station. Ayon sa Bureau of Fire Protection, unang naiulat ang sunog ganap na alas 6:04 ng umaga at agad namang rumisponde kung saan ay idineklarang nasa ilalim ng first alarm ang insidente. Dumating ang mga rumispondeng bumbero sa lugar dakong alas 6:09 ng umaga at tuluyang naapula ang apoy pagsapit ng alas 6:21 ng umaga. Ang mga residente nagtulong-tulong rin upang mabilis na maapula ang sunog. Sa isang bahay na natupok, 2 pamilya ang naapektuhan. Tinatayang umabot sa humigit kumulang 30,000 piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Wala naman naiulat na nasawi o nasugatan sa naturang insidente. 3 fire trucks mula sa BFP, Calapan ang rumisponde, katuwang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at Tamaraw Fire Volunteers. Pinangunahan ni Senior Fire Officer 3 Hariel Hacolbia ang operasyon bilang ground commander. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Magbabalik po ang TVNet News Live makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar.
Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard ang isang 33 anyos na lalaking pasahero na nahulog sa dagat mula sa MV Trans-Asia 20 sa karagatan ng Batangas Bay nakaraang Biyernes ng gabi, ika-13 ng Pebrero. Ayon sa ulat, umalis ang naturang barko mula sa Batangas Port bandang alas 9 ng gabi patungong Katiklan. Narito ang report. Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard ang isang 33 anyos na lalaking pasahero na nahulog sa dagat mula sa MV Trans-Asia 20 sa karagatan ng Batangas Bay nitong Biyernes ng gabi, ika-13 ng Pebrero. Ayon sa ulat, umalis ang naturang barko mula sa Batangas Port alas 9:54 ng gabi patungong Katiklan, Aklan, sakay ang 519 na pasahero. Makalipas ang humigit kumulang 16 na minuto mula nang maglayag, agad na ipinaalam ng isang babaeng pasahero sa mga PCG Sea Marshal na tumalon-umano ang kanilang pinsan na residente ng Barbaza, Antique mula sa ikalimbang deck master station sa port side ng barko na may tinatayang taas na mahigit sa 9 na metro. Kaagad nagsagawa ng visual search ang mga naka-duty na Sea Marshal at tripulante ng barko habang ipinaabot ang insidente sa Sea Marshal Unit Southern Tagalog. Agad namang nagpadala ang Coast Guard Station Batangas ng rigid hull inflatable boat, high-speed response boat at espesyal na rescue team mula sa Coast Guard Substation Batangas City upang magsagawa ng search and rescue operations sa lugar. Sa kabila ng hamon ng kadiliman at limitadong visibility, matagumpay na natagpuan at naiahon ang lalaki bandang alas 11 ng gabi. Ang nasabing pasahero ay agad na isinailalim sa pagsusuri ng medical team ng PCG at dinilan sa Batangas Medical Center para sa agarang medikal na atensyon. Matapos ang masusing pagsusuri, idiniklarang nasa maayos sa kondisyon ang biktima at walang tinamong malubhang pinsala. Nagsagawa rin ng paunang panayam ang mga tauhan ng Coast Guard sa mga kamag-anak na nasa jeep na pasahero upang makakalap ng mahalagang impormasyon hinggil sa pangyayari. Patuloy ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagtalon at upang matiyak na nasunod ang lahat ng safety protocols habang naglalayag ang barko. Tiniyak naman ng PCG ang kanilang patuloy na pangako sa kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga biyahero sa karagatan. Sa isang masiglang programa, formal nang binuksan ang taunang City Olympics na pamalaang lungsod ng Calapan na personal pinangunahan ni Calapan City Mayor Doyle Achon at Vice Mayor Bim Ignacio. Ramdamang saya at init ng kompetisyon sa opening ceremony pa lamang na inaasahang higit na magpapalakas at magpapatibay sa samahan ng mga empleyado mula sa iba't ibang tanggapan sa City Hall. Isang masiglang programa, formal na binuksan ang taunang CJC Olympics na pamahalaan lungsod ng Calapan na personal na pinangunahan ni Calapan City Mayor Doyle Achon at Vice Mayor Bim Ignacio. Ramdam na ang init ng kompetisyon sa opening ceremony pa lamang na inasahang higit na magpapatibay pa rin sa samahan ng mga empleyado mula sa iba't ibang tanggapan sa City Hall. Kasama ang mga konsihan, department heads, program managers, office heads at kawani ng pamahalaan lungsod, naging kwela at masaya ang daloy na nasabing pagbubukas ng CJC Olympics. Bitbit ang kanilang bakulay na banner, rumampa ang mga piling news ng bawat koponan. Kanya-kanyang sigawan at konting asaran ang pumuno sa Calap Covered Court ika-18 ng Pebrero para sa nasabing opening ceremony. Ngunit lahat ay para sa diwa ng pagkakaisa at sportsmanship. Naging isang pagkakataon rin ito upang saglit na makapagpahinga mula sa seryosong gawain sa mga tanggapan. Mapalakas ang samahan at mas makilala ang bawat isa sa labas ng kanilang mesa at mga papeles. Dito umikot ang mensaheng binahagi ni Mayor Doy at Vice Bim sa naturang seremonya.
Mahalagang layunin ng CG Olympics sa pagpapalakas ng moral ng mga empleyado, pagbibigay halaga sa work-life balance at pagpapatibay ng ugnayan sa loob ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, mas nagiging masigla at motivated ang bawat kawani sa pagbibigay serbisyo sa mga Kalapeño. Dagdag pa ni Mayor Doy, ang paligsahang ito ay hindi lamang para sa tropeyo, kundi para sa mas matibay na samahan at mas masiglang serbisyo publiko. Samantala, sa araw na karaniwang inuugnay sa pag-ibig, pinatunayan ng Rotary Club of Downtown Calapan o RCDC na ang tunay na diwa ng araw ng mga puso ay hindi lamang sa pagbibigay ng rosas o tsokolate, kundi sa pagbabahagi ng kaalaman, oportunidad at pag-asa. Ang kwento ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa, tunghayan natin sa ulat na ito. Sa araw ng karaniwang inuugnay sa pag-ibig, pinatunayan ng Rotary Club of Downtown Calapan o RCDC na ang tunay na diwa ng araw ng mga puso ay hindi lamang pagbibigay ng rosas o tsokolate, kundi sa pagbabahagi ng kaalaman, oportunidad at pag-asa. Isang regalo ng kaalaman. Sa Montelago Elementary School, masisilayan ang tuwa ng mga guro at mag-aaral na ipagkaloob ng RCDC ang isang desktop computer mula sa Apay Distributor Incorporated na may Starbooks, at ang makabagong digital library na ito ay mula sa DOST ay nagbukas ng pintuan sa libo-libong impormasyon sa agham at teknolohiya para sa mga batang Montelago. Ito ay tila isang regalo ng kinabukasan, isang hakbang patungo sa mas malawak na mundo ng pagkatuto. Isa rin itong pagkilala sa mga haligi ng komunidad. Hindi rin nakakaligtaan ng RCDC na kilalanin ang mga lider na nagsisilbing gabay ng barangay. Ipinagkaloob ang sertipiko ng pagkilala kay Barangay Chairman Larry Garcia at School Principal Derlene Maderaso bilang tanda ng pasasalamat sa kanilang walang sawang paglilingkod at dedikasyon sa pagsusulong ng edukasyon. Ang simpleng papel na iyon ay naging sagisag ng respeto at pagkilala sa kanilang lahat. Isang lote para sa kinabukasan. Pinakamakabuluhan sa lahat, isang ceremonial turnover ng lote sa Montelago Tourist Guide Association, isang Rotary Community Corps ng RCDC na pagtatayuan ng solar-powered hydrothermal dehydration facility. Ang pasilidad na ito ay magbibigay daan sa mas episyenteng pagtutuyo ng mga produktong agrikultura at pangisdaan na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kabuhayan ng mga taga Montelago. Ito ang puso ng proyekto. Napili ang Montelago bilang Heartwork Village ng ICDC para sa Rotary Year 2025-2026 sa pamumuno ni Heartworking President Jessie Pine. Ang proyekto ay bunga ng matibay na partnership sa pagitan ng RCDC, DOST Mimaropa, LGU Nauhan, Barangay Montelago at mga lokal na asosasyon na kinakatawan ng MTGA. At sa araw ng mga puso, naging malinaw ang mensahe. Ang pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman. Ito ay ipinapakita sa gawa, sa computer na naibigay, sa bawat sertipikong naipagkaloob, at sa lupang inaalay. Patuloy na tumitibok ang puso ng ICDC para sa komunidad. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type namin yung TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin yung Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na hanap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hati sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyo, walang sawang pagsubaybay.